Naku po, eto po, pinagkaguluhan po si Sara Duterte. Iba po yung pagkakagulo po doon kay Junior kaysa kay Sara Duterte. Napansin ko lang ha, sa akin lang to ha. Dahil po si Junior, pag napunta doon, although presidente na siya, siyempre, no? Pero dapat mas impact siya kasi niya, siyempre, presidente siya, nakaupo siya, mas mataas ang pagkilala sa kanya at pagtingin sa kanya ng tao, no? Pero may napansin ako kay Sara Duterte, talagang dumog na dumog. Kay Pangulo, hindi siya dumog eh. Siya yung unang gumaganon, tapos napansin ko lang asensya na sa lahat ng ano, siguro baka sa baluarte niya, dumugin siya, pero hindi. Nakita ko sa ibang balita, hindi naman eh. Para yung covered court, hindi na pupuno eh. Ito po kay Sara, talagang dinumog po ng mga tao. At ito rin, kay Kopman nga pala, no, bubuelta na at bumuboses na po si Nicolas Attorney Kopman ng defense ni Pangulong Duterte, no? Na dito sinasabi niya na si BBM din naman sabi niya nagpatuloy daw hanggang kay Marcos admin yung tatawag na mga related o vigilante na paggurgur, no? Nagpatuloy hanggang ngayon. Mamaya mapapakinggan natin yan, no? Dito muna tayo kay Sara kung saan talagang dinumog po. Hindi to pangkaraniwan Talagang isipin mo 2020 ano pala, 6 pinagkakaguluhan na siya, ha? What if pa kaya pag nagsalita yung kanyang tatay? Okay, nagmensahe lang na iboto nyo si Sara. Tapos na ang laban, di ba? Eto, painggan nyo po. Grabe, baka sabihin nyo pinayari mga bayaran. Ano bayaran? Di bayaran niya. Sabi ko mga tao sa kanya, nagtataka yung mga nasa comment section iba dyan, bakit ganyan gusto nyo iboto yan? Ano ba meron nakita nyo dyan? Ano nakita namin dyan? Ano nakita ng karamihan dyan? Sabihin ko sa inyo, nakita. Ha? Kasi karamitan sa mga Pilipino, mahihirap. At yung mga mahihirap na yun yung mga nakakaranas ng mga talagang paghihirap na hindi nyo nararanasan kayong mga mayayaman. Di ba? Yan, ang mas maraming mahihirap sa Pilipinas na hanggang ngayon, pinagkaitan ng mga gobyernong kurakot. Hindi naman lahat ng serbisyo ng gobyerno kinukurakot para sa mamayan. Hindi. Iba namang ahensya ng mga LGU, sa mga government, sa mga city, naibibigay naman tamang benepisyo sa mga constituent nila. Pero sa mga iba, karamihan, siguro almost 70%, talagang nahihirapan sila at biktima pa sila ngayon sa kahirapan nila, no? Maraming nakasasalumuha sila sa paligid nila, mga gurgurista, ginugurgur yung 12 years old, di ba? Isipin mo, harap-harapan nila, dumudurog, di ba? Gumagamit, pinagbabawal, di ba? Tapos, may babalitaan mo, kinidnap si ganito. Alam mo yun? Kaya, ang tendency nila, ano ba ang solusyon? Lenny ba? Ang solusyon? Kaya ba ni Lenny to? Hindi. Sara, iniisip nila. Kahit sa survey Sara ang pinipili kaysa Lenny. Oo, marami-rami din ang Lenny, pero mas marami ang mahihirap kaya Sara. Grabe Ayan ito pinakamalupit. Talagang hindi ko alam kung LGU to o ano to. Dinumog si Sara. Saka nagka-camera pa siya, no? Yung isa hindi di ba? Ayaw mag-camera. Pero sabi niya, vlogger siya. Yeah? O nagpapanggap na vlogger lang. Hinahayaan siya na makalapit sa kanya yung tao. Hindi katulad isang senadora dyan na nagpunta ng Kalayaan Island. Ba? May bodyguard Di ba? Hindi po pwedeng ganito, hindi pwedeng yaposin. Bawal. Di ba? Mawawala yung pabango sa kanya. Yung pinakamahal na pabango na mawawala sa kanya, mawawala.
Grabe, oh, talagang ito yung nakikita ko, mas malakas to kaysa kay Pangulong Duterte. Nakikita ko, dati hindi ganito, pag ito talagang malapit ng 2028, nako, sasabog ang taong bayan, sabihin ko sa inyo. Kasi ako marami akong kakilala na talagang loyalista at Leni. Pero napag-isip-isip nila, Sara ang malakas. Hindi naman sa palakasan to eh. Kumbaga, nakita nila yung kailangan ng bansa natin, hindi lambing, hindi na masinsinang usapan. Ang kailangan nito, kamay na bakal, sabi niya. Kung ikaw lalambot-lambot, wala ka. Di ba? Eto, bigyan ko example. Yung bang sanga na malaking sanga na, kaya mo ba tungkuran ng ng tingting? Hindi, mapuputol yon. Ang pantutungkod mo doon yung kawayan na matibay. Tama? Yun. Yun yung katumbas si Sara. Grabe. Grabe, makikita mo yung mata ni Sara, mangiyak-iyak siya. Yung mangiyak-iyak ka sa saya na talagang hindi mo inaakala na ganito karaming nagmamahal sa'yo. Wala na, panalo na to. Grabe, oh. Sabihin niya, binayaran na naman. Binayaran lahat ng trust, binayaran lahat ng supporter, binayaran lahat ng lumalabas. Ano yan? Hindi naubusan ng pera si Sara? Ha? Hindi kayang gawin kahit bilyonaryo, kahit philanthropist sa buong mundo na mayaman, hindi kayang gawin yan. Ano yan? Binayaran na naman lahat yan? Yung nalatanda mo yung rally ng Iglesia ni Cristo ng November 16, yung 2 milyon yata dumalo, binayaran daw lahat yun. Ang titindi nyo. Binayaran dito 3,000. Alam nyo ba gaano kalaki 3,000? Babayaran lahat yun? Ha? Asa kukuha ng perang gano'n kalaki? Titindi na mga to, no? Mag-isip-isip kayo, yung totoo. Ha? Mag-isip-isip kayo. Ito. Ito. Si Kaufman, paano natin si Kaufman? Basahin natin yung kasi sabi ng kay Kaufman. Sabi ni Kaufman sa ICC, ang mga paggurgur ay may kaugnayan sa di ko na babasahin pulburo na lang babasahin ko. Pulburon sa ilalim ni Duterte ay nadala ng administrasyong Marcos. Ibig sabihin, yung mga durugista at yung mga nangyayaring paggurgur kay Pangulong Duterte nadala ng admin na Marcos. Diba? Sinasabi ng pangunahing abogado ng depensa si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court ICC noong Huwebes, February 26, na ang mga paggurgur na may kaugnayan sa pulburon sa Pilipinas ay nagpapatuloy sa ilalim ng administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binanggit ang datos mula sa Dahas Project ng Universidad ng Pilipinas, UP. Ginamit ni Kaufman ang mga natuklasan upang hamunin ang focus ng kaso ang prosecution na tinatarget lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nangangatwira na ang mga karahasan na uugnay sa giyera kontra pulburon sa Pilipinas ay hindi lamang limitado sa panunungkulan ni Duterte. Itinampok ni Kaufman ang estadistika mula sa ulat ng UP Dahas Project na binanggit ang 342 na paggurgur na naitala mga unang taon ng Administrasyong Marcos. 160 ang isisinagawang mga ahente ng Estado at ang bilang ng mga umano'y paggurgur na may kaugnayan sa pulburon ay tumaas mula 342 patungong 362 sa pagitan ng Hulyo 2023 at Hunyo 2024. Wala pa ngayon 2025 sa 2026. Di ba, may tao binalot sa drum. Ginanon. Dati kasi pag may binalot sa drum, isisisi kay Duterte. Yung mga addict dati, na sinabi Duterte, bibigyan ko kayo, sumuko na kayo. Yung iba nagtuturo anak. Yung iba sila nagugurgura na. Di ba? Iba-iba. Baka ikanta mo ako, gugurgurin na kita. Kaya isisisi kay Pangulong Duterte. Di ba? Iniulat din ng depensa ni Kaufman, Hunyo, ginamit niya ang mga datos na ito upang ipagtanggol ang karahasan na ugnay sa digmaan sa pulburon sa Pilipinas ay hindi natatanggi sa panungkulan ni Duterte at nagpatuloy. Lampas dito na hinahamon ng paniniwala na si Duterte lamang ang dapat managot sa harap ng ICC.
Iginiit ng depensa ni Kaufman ang mga nauunang pahayag na nabigo ang prosekusyon na magpakita ng direktang ebidensya na uugnay kay Duterte sa mga partikular na paggurgur. Yes! Alam nyo ha, pag ito si Kaufman nanalo at hindi siya nakapagpakita ng mga matibay na ebidensya, biruin mo yung CCTV sa palengke, ha? Yung CCTV sa palengke, sinasabi nila na ito, ang nanonood si Pangulong Duterte, yung pala hindi, napatunayan. Dahil pala sa ICC, magduda na kayo eh. Na? Pag ito na pag nanalo, ito kumusis na lang eh. Pag nanalo si Kaufman dito, na walang mapakita matibay na ebidensya, ano susunod? Makakwit siya. Mapapalaya si Pangulong Duterte. Mapapalaya siya. Ako, duda ko mapapalaya kasi 3 days na nag-hearing ngayon eh. Tapos, susundan pa ng mga sundalo, yung mga 18 Maris, yung ICC na binayaran. Yari na. Dapat niya ipaalam kay Donald Trump yan eh. Hindi naman tayo direktang wala tayong kaugnayan kay Trump, pero humingi tayo ng tulong bilang isang makapangyarihang bansa na Pangulong Donald Trump, pakiusap naman. Hingi kami ng tulong, di ba? Mga mataas sa gobyerno, pakiano naman to, inaapi kami. Di ba? Malay nyo, tulungan kayo ng personal. Di ba? Inakusahan ng prosekusyon ng ICC si Duterte ay gumanap na mahalagang papel sa isang paggurgo na pambansang kampanya laban sa pulburon na responsable sa libo-libong paggurgur at sinikap na patunayan na ang mga akusasyong ito ay katumbas ng mga krimen laban sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga EJK noong siya ay alkalde at pambansang pangulo ng Davao City. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo tungkulin ng isang mayor, protektahan ang kanyang lungsod. Sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, may isang abogado dyan, yung paggita-gitara. Akala mo kung sino. Ha? Hindi daw, pangit daw yung sabihin mo na porket daw yung mga biktima daw ni Duterte sa EJK, ikukumpara mo daw sa mga biktima ng AJIC ngayon. Ang utak noon lusaw. Ha? Sabihin ko sa inyo, ganito yan. Wala naman tayo sinabi hindi asikasuhin yung kay Pangulong Duterte, allegedly na EJK niya. Ang sa atin lang, sana kung talagang may malasakit kayo, kayo mga ibang pinklawan at iba dyan, mga tao, na EJK, na masama yan, sana, inasikaso nyo rin to biktima ng mga AJIC. Mas marami to kaysa sa biktima ng kay Pangulong Duterte. Di umano kay Pangulong Duterte. Ano mas marami? Hindi pa nga pinapanganak si Pangulong Duterte, biktima na yan eh. Nabibiktima yung mga AJIC. Wag na lang yung nakaraan. Sige, eto na lang kasalukuyan. Eto, papakita ko ulit para mas maganda. Papakita ko ulit para malinawan naman kayo. Eto. Dali Eto ba? Isa lang naman yun eh. Hindi isa lang yan. Napakarami niyan sa balita. Magbasa kayo ng radyaryo, makinig kayo sa TV, pakinggan nyo yung balita. Hindi naman araw-araw siguro, no? O baka araw-araw nga, nahuhuli ng balita eh. Every other day, may nagkakaganitong kalagayan. Na na ginurgur. Kapatid, lumabas. Kaisa isang anak, ginurgur ng ganito. Bakit ginurgur? Bakit? Lasing sa pinagbabawal na Alam nyo na. Di ba? Yun, hango al lango. Di ba? Bakit niya nagawa yun? Tapos pag naimas-masa, hindi ko alam, wala ko boss eh. Hindi ko alam ginagawa ko eh. Sino may kasalanan? Siya. Yung ininom niyang yung ginamit niyang gamot. Yung ginamit niyang gamot, sisisi mo. Mali. Ang sisisi mo diyan mismong tao. At mismong yung nagbebenta niyan, hindi nyo mahuli, hindi nyo kayang puksain. Di ba? Ang yayabang nyo, pinupuksa nyo si Duterte. Ikaya si Duterte pinanggalingan ng EJK. Yung pinanggalingan ng mga AJIC. Na kung bakit nagkakaroon ba naging AJIC sila. Ni minsan ba tinuklas nyo? Ni minsan ba bumuo kayo ng isang malaking army o malaking team na pupuksa sa mga yan? Sige nga. Hindi, natatakot kasi kayo. Baka balikan kayo. Tama, mali. Di ba? Isipin mo, pinagbabawal mo halimbawa, halimbawa ito bawal to, no? Bawal to halimbawa, ito bawal to. Halimbawa, ito, bawal to.
Hinuhuli mo lahat na may ganito. Tama? Ngayon, alam mo may pabrika nito. Ha? Ngayon, nagsasalita ka, lahat ng gumagamit nito, baliwala, hindi mo pinapakinggan. Pero kaya sila gumamit nito, nagurgur ni Pangulong Duterte, si Duterte kinasuhan mo, pati yung mga nagurgur kinasuhan mo. Pero eto, kung bakit ito pinagsimulan, hindi mo man lang tinuklas ko sang galing to, ito yung pinagbabawal eh. Yun yung sasabi kong bawal na gamot. Hindi mo naman tinuklas yun. Yun ang pinaka-source. Sige nga, nag-iisip pa ba kayo? Nag-iisip pa ba itong mga pinklawan na to? Di ba? Ito, hindi ko alisin to, isang bongko to kasi hindi, alam mo, gusto kong umiyak, gusto ko sumabog. Wala akong magawa. Ayoko man manakit, ayoko. Sabihin, dito lang sa akin to eh. Bakit? Hindi ako makapaniwala, biruin mo. May kapatid din ako naging 12 years old. May mga, alam mo, hindi ko kaya tanggapin eh. Wala akong sapat na masabi para ayoko man gumante. Ayoko gumante kasi hindi ako marunong gumante. Ang sa akin lang, kung hindi ako gagante, mauulit na naman ito sa ibang tao. Sa ibang pagkatao, sa ibang tao. Gets nyo? Paano hindi para maulit? Kailangan mabigyan ng takot sila. Hindi yun lalambot-lambot, kakamping, ang lalambot. Puro mga akla. Puro mga kuno-kuno. Di ba? Ang lalambot. Kinukuha nila yung malalambot eh. Pero mo, wala na ako nakitang lalaki talaga sobrang tigasin. Talagang, hindi lahat ah. Wala na ako nakitang sobrang natigas na matigas. Yeah. Hindi lahat ng juding o akla, hindi naman lahat ng akla, hindi naman lahat malalambot-lambot. May palaban talaga. Pero, iba ngayon eh, di ba? Gusto nila yung malambot na tao, yung kakanping, Lenny, ganito kami, boto namin. Wala naman masama kay Lenny. Ako, wala si Sara. Kung wala si Sara, Lenny ako eh. Lenny ako kung wala si Sara. Wala, no choice eh. Sino boboto ko? No choice eh. Tsagaan na to. O, sige. Diba, mag-taste tayo, okay na yan. Gusto ko rin naman, okay yan. Gusto ko rin, sige, gusto ko yan. Pero, andito si Sara. Kailangan namin ng mga matatakot. Hindi naman takutin eh. Para hindi na gumawa nito, hindi na pamarisan. Kasi pag ito, patuloy na namamayagpag, papamarisan yan. Ikaan niya, nakakalaya naman pala. Ikaan niya, ganyan pala eh. Walang takot eh. Di ba? Tuloy nga natin to, nakakalimutan natin to, pasensya na kayo ha. Nadadala ako ng emosyon eh. Hindi ko kasi kayang, hindi ko kayang yung damdamin ko ba, hindi ko kayang hindi banggitin tong lalaking, alam mo yun, hindi ko kayang hindi banggitin yung kasamaan na nangyayari. Tapos ayaw kay Sara, ikaan niya. Ang sagot ko kung ba't pinagkakaguluhan si Sara, yan ang dahilan. Yung mga addict na yan ang dahilan. Yan, hindi lang kahirapan, napakadami yan, sobra. Bakit? Meron mo yung father na ex-user, sabi niya, wala naman daw problema kahit nagbebenta ka ng sachet. Dahil yung sachet na pinagbilihan mo, pinangkakain ng pamilya mo, mas matindi daw yung gumagamit kasi naapekto ng pamilya. Ano ka ba naman? Yung bang pagbibenta, wala nakaka-apekto? Yung bang pagbibenta mo, hindi ba naapekto ng ibang pamilya sa binenta mo? Kumita ka nga per sachet na 150 pesos. Oo, sachet, di ba? Inamin ng ex-user yan na pare, di ba? Umano ka nga, pumaldo ka nga sa pagbibenta mo. Paano yung pinagbenta mo, gagamitin yun? Kawawa naman. Anong klaseng pare ka? Anong klaseng lingkod ka ng Diyos? Alagad ka ba talaga ng simba? Alagad ka ng Diyos? O alagad ka ni Taning? Di ba? Ang pagtatansya na ipinapakita sa mga kaugnay sa dokumento ng ICC at pagsusubaybay sa karapatang pantao ay nagpakita na ang mga paggurgur ay nauugnay sa mga operasyon laban sa pulburon ay nagpatuloy pagtapos ng termino ni Duterte. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na sinasabi nagpatuloy. Diba? Corner siya eh. Kaya nga sinabi niya, diba, ipagpapatuloy ko o nasimulan. Diba? Sabi ni Junior.
ipagpapatuloy niya ang nasimula kang ni Duterte. Kaya hindi niya pinagpatuloy kasi alam nila papadampot si Duterte sa ICC. Kasi pag sinabi niya pagpatuloy, so pati yung war on Polvoro ni Duterte, pagpapatuloy niya. Automatic yun. Di ba? Kaso ayaw na niya. Di ba? Isa lang ibig sabihin nun. Di ba? Kapag hindi mo pinagpatuloy, bakit? Pwede mo na ipagpatuloy yung war on Polvoro na. Pwede mo na ipagpatuloy na walang gurguran na. Di ba sabi nga ni John Vic, walang dugo, bloodless. Di ba sabi ni Chief PNP dati ni pangalan nun, si Diwata, di ba? Anong sabi, di ba? Blood, walang madugo. Pwede naman, di ba? Ba't ayaw nyo? Ha? Kasi alam nyo, napusin ko muna, na may independenteng datos na pagpapahiwatig din ang daang pagkagurgur noong panahon ng Pangulo ni Marcos. Yari na. Bakit ayaw nyo? Bakit ayaw nyo na ayaw nyo na ipagpatuloy yun? Ha? Kasi alam nyo, kapag yung isang durugista, katulad nito, durugistang tao, kapag yan naka-corner, nakahawak ng bakal, masasaktan ng mga pulis. Automatic, no choice kayo, gugurgurin. O hindi gugurgurin, magugurgur ng di oras. Tama? Di ba? So, ibig sabihin, kaya yung mga production ngayon ng mga ganito, mga nagsisilabasa, ang dami, sobrang ang dami. Grabe mga krimen ngayon, kabi-kabila, alalakas ang loob ng krimen ngayon. Parang lisensyado na. Yung panahon ni Duterte, tinanggalan ng lisensya yung mga yan. Walang lakas loob yung mga yan. Ngayon, parang kala mo, antitindi na. Kaya tama si Kaufman eh. Diba? Kung ano yung nangyayari kay Duterte dati, same na nangyayari, konti ngayon. Na, hindi naman rekta si Pangulong Junior na magsabi na, gurguri mo yan. Hindi. Doon niya papasok yung hindi mo namamalayan, sunod-sunod na yung krimen sa paligid mo. Di ba? Kaya ngayon mga kaibigan, kung sakali manalo si Kaufman dito sa laban na to sa ICC, kung manalo ito, na wala mapatunayan na talagang paggurgur ni, meron sigurong gurguran, pero patunayan sa ICC. Di ba? Pero pag ito nanalo si Kaufman, isa lang sabihin ko sa inyo. Baka kasi sabi niya, di ba? Sabi niya doon sa, ano sabi niya doon kanina? Sabi niya dito? Ito sabi niya kanina, inuulit din ang depensa ni Kaufman. Iniulat din. Sandali, alisin ko na itong mamang itong buwisit na to. Sandali. Sandali. Iniulit din ng depensa ni Kaufman ang mga naunang pahayag na nabigo ang prosekusyon na magpakita ng direktang ebidensya na nauugnay kay Duterte sa partikular na paggurgur sa sinasabing walang basihan na nagpapakita na nagbigay si Duterte ng tahasan ng mga utos na gurgurin ng mga suspect sa durugista. Wala naman talagang utos eh. Yung ba magiging ebidensya mo? Ha? Di ba, may mga pahaging siya na nilaglag niya. Pero kwento lang, hindi mo kasi pwedeng sabihin, gawing ebidensya, nasan yung tao, nilaglag ko sa helicopter. Pero wala naman yung tao. Hindi mo pwedeng gawing batayan yun para siya mismo ang gumurgur doon. Tatandaan mo yun. Kahit inamin na niya, sino gumurgur niya? Ano ginawa mo doon sa helicopter? Di ba, sa helicopter ka? Hinulog ko. Di ba sabi Duterte yun? Hinulog ko. Ang alam ko, hindi pwedeng batayan yun. Kasi may butas yun eh. Di ba? Sino doon hinulog mo? Basta hinulog ko. Kaya, hintayin natin si Kaufman. Hintayin natin. Kasi pag ito lumitaw talaga na walang napatunay, walang ebidensya, makakalaya si Tatay Digong. Hindi ko kinakampi sa Tatay Digong Hindi ko kinakampi yung mga, halimbawa, kung talagang ng gurgur siya o tunay na napatunayan, ang sabi ko nga, dito litisin. O hindi man pakawalan ng ICC, hindi man pakawalan. Pababain ng kaso, bigyan ng interim release, dito siya kasuhan, bigyan ng mga dito hulihin si Pangulong Duterte, dito ikulong, o DGMP man, o sa Bilibid, dito kasuhan, dito ikulong. Ganun kasimple lang yon. Bakit ayaw nyo? Sige nga. Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Inano ko lang kayo sa pinagkaguluhan si Sara dito, talagang at bantayan natin pero ito nagsabi na si Pangulong Duterte,
baka daw, huwag natin asahan, baka daw hindi na siya makalaya o doon na siya mamatay sa kulungan. Masakit man yun, pero tanggapin na lang. Pero hindi natin alam kung ano, bilog-bilog ang mundo. Baka mapanalo ni Kaufman siya, sabi niya, dahil hindi walang matibay na ebidensya, o maliban na lang, napopolitika ang ICC. Na talagang kahit anong panalo, kahit anong lakas ni Kaufman, kung may nagko-control sa ICC para, sabi na iba, binabayaran, wala tayong magagawa doon. Di ba? Hintayin na natin 2028 para magkaalaman, magkabukingan, no? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.